Saan tayo? Dito? LRT station? Maganda yung unang stress ko yan. Tapos may rumigil-gilin. Ang ginagawa niyo dyan, Day? Diyan kayo nakatira? Pero diyan kayo nakatira? Saan kayo nakatira, Day? Nakasada lang po ako. Ito lang po ako Diyan lang kayo pinag-stay? Sino nakabangga sa inyo? Tagal dyan yung isa. Yung nakatandad sa akin dyan ang magdaan. Pagka Pero, saan kayo naglalagay dito? sa ano po, sa kalsada lang ng limit lang. Kalsada lang din po kayo natutulog. Sino nagpatulog sa inyo dyan, Day? Ano, yung... Nakabangga? Hindi po. Kumbaga, last talaga po yung nag-limit. Dito ba kayo, Day? Day, pwede pumasok? Opo. Ano kayo? Okay, ito taga Cebu po ako. Taga Cebu? Ba't nandito kayo? Wala, nakikita ko na. At dahil di ko napansin na hindi pala gumagana ang aming mic, so ikukwento ko lang sa inyo ang aming mga napag-usapan ni Kuya. So si Kuya ay isang naging homeless po siya simula bago pa lang ang pandemic dahil napunta siya dito sa Manila na siya ay taga Cebu talaga. So ang kwento po ni tatay ay siya ay naloko. Kumbaga na-scam daw si tatay dahil meron sa kanilang nag-recruit na sila ay mabibigyan ng trabaho pagdating sa Maynila. Kaso sa kasamaang palad ay pagdating pa lang ng terminal sa Maynila ay iniwan na sila ng kausap nila. At yun ay may bayad pa sila na parang komisyon daw nung nag-alok sa kanila ng trabaho na mabibigyan sila dito sa Maynila pagdating nila. So, si tatay ay meron ding mahirap na pamumuhay sa Cebu kung saan siya talagang taga doon at sa bundok-bundok pa daw talaga sila nakatira at sila ay nagtatanim lang din. So mahirap din ang kanilang buhay. At yun, nakwento pa ni tatay na ang perang ginamit niya pang masahe at pinangbayad dun sa taong nanloko sa kanya ay inutang pa nila na hanggang ngayon ay binabayaran nila kasi sa hirap ng buhay. At ngayon, sa kasamaang palad ulit, si tatay ay may aksidenteng nangyari sa kanya mga nakaraang buwan na siya ay nahagip yata o nasanggi ng isang sasakyan na hindi na siya tinulungan din, na wala man lang tulong na pinaabot sa kanya. Buti na lang may nagmagandang loob na mismong doktor kung saan siya dinala sa isang orthopedic hospital na nalibre na binakalan si tatay. Pero ito ay hindi ganong katibay dahil parang ito ay tira lamang na metal sa ospital na kinabit kay tatay at ito ay hindi na pinabayaran sa kanya. So ang kailangan niyang gawin ay mag-ingat lang at hindi na muli siya makakapagbuhat o makakapagtrabaho ng mga mabibigat na bagay tulad ng normal pa na wala pang bakal ang kanyang katawan. So panibagong pagsubok na naman at bukod po dun ay may mga ibang iniinda pa si tatay na karamdaman. So ngayon ay dumating siya dito sa Maynila bago pa daw ang pandemic at naging palaboy na po siya, nanlilimos na lang ang kanyang pang araw-araw na para magkaroon siya ng pangkain. At ayun, yun ang naging buhay niya dito sa Manila na mas naging mahirap pa kaysa nung nasa probinsya siya, nasa Cebu, na mapayapa ang kanyang buhay kasama niya ang pamilya niya. So ngayon, hindi siya makauwi sa Cebu dahil wala siyang pamasahe at wala na rin daw siyang contact sa kanyang pamilya. So ako syempre hindi ko naman kayang ibigay na bigyan siya ng pamasahe pauwi. Ang kaya natin ibigay na tulong is yung pang isang araw o ilang araw na makakasurvive siya, diba? At least nakatulong tayo, magkaroon siya ng pangkain dahil hindi siya makalakad, hindi siya makaalis sa kanyang pwesto kung saan namin siya natagpuan. Kaya nakakaawa din na si tatay, mabait din naman namin kinausap. Talagang kunento niya sa amin yung mga nangyari sa kanyang buhay. At ang nakakatuwa kay tatay ay kahit na naging mapait ang kanyang buhay dito sa Maynila at napakatagal na panahon na yun na talagang yun ang naging buhay niya sa araw-araw dito, ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na manalig kay Lord. Araw-araw siya nagdadasal na may dumating sa kanyang biyaya at ang pangarap niya din talaga ay makabalik sa Cebu.
So yun mga natatandaan natin na napag-usapan namin. At ayun, inalok namin siya ng pagkain dahil hindi pa na siya kumakain buong araw. So natagpuan namin siya halos hapon na rin. At ayun, inalok natin siya ng makakain. At ayun, napakabait talaga ni Kuya dahil ayun, kitang-kita niyo naman kung paano niya kami kausapin. At naging komportable kaming kausap din siya. So nararamdaman natin na talagang deserve ni Kuya na talagang mabigyan ng tulong. Nakakalungkot lang isipin ang nangyari sa buhay ni Kuya dahil sa dahilan lang na gusto niyang makatulong at makapagbigay ng mas malaki. Nagsakripisyo siyang pumunta ng Maynila para magkaroon ng mas magandang pagkakakitaan. Kaso yun nga ay naloko siya. Talagang hindi talaga natin masasabi kung ano yung mga kapalaran natin sa buhay. Kaya nakakalungkot na maraming tao ang nanglalamang sa mga taong alam nilang walang-wala at yun pa ang mas nalalamangan nila at naloloko. Kaya yun, buti na lang po ay may kakayahan tayo makatulong kahit sa maliit na paraan ay mabigyan natin sila ng saya, ng mga ngiti at syempre ng konting blessings. Kaya kami po ay nagpapasalamat talaga na may mga tao pa rin naniniwala sa akin at nanonood, sumusuporta na makapagpatuloy tayo sa ating pagtulong. Kaya salamat po sa inyo. Sana marami pa tayong mahanap na katulad ni Kuya at marami dito sa Maynila na talagang kinakailangan nilang maghanap buhay na kahit panglilimos ay ginagawa na nila dahil kung di nila gagawin yon ay hindi sila makakakain kahit isang beses sa isang araw. Tay, ano nga? Kailan mong gulay si tatay? May gulay kayo, tay? Ay, ito pala. Ay, isang ulam. Itong... Ayan o, Ang pala pakbet. yung papakwit. Kahit ano. Ito na lang, tay, tsaka... Isang order nito. Ano ba to? Higado, tay? Ganito yan. Isang higado, tsaka ito. Ano to, tay? Labasa. Sige po. Meron kayo styro tayo lalagyan. Wala, yan may style. Sa amin ng pagkain. So nabila natin ng pagkain at paper plate si tatay. Bibigay na po namin sa kanya to. Babalikan na po namin siya. Let's go. Sana nandun pa siya. Di siya umalis talaga. Hindi naman makakaalis. Di naman Baka daw siya, to- di baka daw to- siya tatakbo. Baka tumakbo eh. Di daw siya, di siya makakatakbo. So, pabalik na po kami kay tatay ngayon para ibigay yung pagkain. Medyo ano lang po kanina, hindi po pala nakasaksak yung ano natin, yung mic natanggal po yata. Kaya hindi narinig yung kwento ni hindi narinig tatay. ang kwentuhan. So, ayun. Kunento ko na lang po sa inyo kung ano ang naging story ni tatay. Ano yung mga bakit naging ganun ang sitwasyon niya. Ano yung mga napag-usapan namin regarding sa naging buhay dito sa Manila. Kakabalik natin si tatay. Namin. Tay, nagbalik na kami. Ito yung pagkain na nabili namin. Sige, Ba't mo nakita ito yung pagkain? kumain ka na ba ngayong araw, tay? Hindi ka pa kumakain, tay? Kanina, O tay, ito yung nabili naming pagkain. Papasensya mo na lang to tay, kasi eto, yun yung nadaanan plato namin. ulam. So, tay, alis na rin kami. Dala na lang namin talaga yung pagkain para sa'yo. O, tay. Sana ay mabusog ka sa aming handog para sa'yo. O, tay, dagdagan kita konting panggastos mo, tay, kasi nahirapan kang kumilos ngayon, eh. Tay, di man kita mabibigyan ng pamasahe mo pabalik ng Cebu, pero sana makatulong to sa'yo sa pang-araw-araw. Okay, God bless you, tay. Pangarap mo ba tayo makauwi ng Cebu? Pangarap mo yun? Naman po. Yun yung pinagdadasal mo. Ilang taon na ako dito. Kaya, so, dasal lang tayo na huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi naman po. Wala. God bless you, tay. God bless. Bye-bye po. Ingat po kayo lagi ha. Bye, tay. Salamat. Thank you, tay. Tay, pwede magtanong? Pwede po magtanong? Saan po papuntang Lardizabal? Lardizabal. Papunta po doon? Malayo pa po? Pwedeng lakarin? Kaya lakarin? Pag dinaretso ko to, tay, may sakayan na ng jeep doon. May sakayan na pong jeep doon. Ang ginagawa dito, tay? Dito kayo nakatira?
Dito kayo natutulog? Diyan kayo natutulog? Sino kasama nyo dito tayo? Sino kasama nyo? Wala? Ang ginagawa nyo tayo na mamalimos kayo? Hindi. Paano kayo nagkakaano tayo? Pangkain-kain nyo? Ang hihingi-hingi. Kumain na po kayo ngayon? Di pa? Anong oras na tayo? Bakit di pa kayo kumakain? Wala pa po. May pamilya kayo tayo? May pamilya po kayo? Wala? Wala kayong anak? Mag-isa na lang po kayo. Ilan taon na kayo tayo? Ilan taon na po kayo? 63. Ba't dito kayo napadpad tayo? Taga saan po kayo? Taga dito lang din po kayo? Ba't wala kayong bahay tayo? May mga kamag-anak kayo doon? Ba't malayo kayo sa kanila tayo? Nag-away-away. Ba't nahiwalay po kayo? Ayaw nyo ng gulo. Ilan taon na kayo nandito tayo na natutulog? Matagal na? Apat na buwan. Bago lang, no? May bahay kayo dati. Tapos lumipat kayo dito. Kamusta naman kayo dito tayo? Bakit mas pinili nyo po dito? Bakit mas pinili nyo na dito kayo sa lansangan matulog? Pero yung pagkain nyo tayo, kamusta naman? Araw-araw, nakakain naman po kayo? Gugutom ka na? May pera po kayo ngayon tayo? Wala kayong pagkain? Mangingi sana ako sa inyo tayo kahit 10 piso pamasahe. Manghihiram sana ako sa inyo ng 10 piso. Para pamasahe ko pang jeep, baka meron po kayo. Wala yung pera. Sige tayo, bigyan kita tayo ng pangkain mo tayo. Para may ilang araw kang pangkain tayo, no? Ayos lang. Sige tayo, ingat kayo lagi ha. Yan, God bless po. Dito lang sa Sabal. Lakad lang. Sige po. Thank you tayo. So kasama natin si Paring Nidoy. Siyempre salamat ulit. At nagmotor na lang kami kanina kasi mas madali pong umikot ng nakamotor. Kaso yun nga, minsan umuulan at minsan napakainit. So sumang-ayon sa amin yung panahon kanina, kaya naisipan na lang na magmotor. So napansin ko, no, pag umiikot tayo para maghanap ng matcha-charity natin o matutulungan natin, lagi tayong walang mahanap. Tapos pag tipong stop na tayo maghanap ng matutulungan. Oo. Napansin ko rin yung sa ilang beses kung sinasama si Nidoy. Mag-iikot kami siguro 2 oras mahigit. Talagang maghanap ng matutulungan. At ano pa yun, iba't ibang lugar pa. Malalayo din yung mga pinupuntahan namin. Pero wala po kami makita-kita talaga. Pero every time na gusto na namin, kuyari, uwi na kami. Para the next day na lang kami ulit maghahanap. Bigla mayroon kusa. May kusa po kami nahanap. Yung na siguro hindi na namin hinahanap. Siguro binibigay ni God na yung mga deserving talaga na matulong. Mabigyan natin ng tulong. Sige, kasi, syempre ako ang hinahanap ko din, yung hindi basta-basta na makapagbigay lang tayo, okay na. Gusto ko rin yung deserving din. At ganun siguro yung nararamdaman ni Lord. Tsaka yung talagang yung mas kailangan talaga nila. Kaya, kahit konting tulong, yung tipong mapasaya natin sila. Yung makakatulong. Makakapag-survive sila ng isang araw na pagkain nila. So, si Lord na ang gumagawa na yung siguro, talagang para kanino natin to maibibigay yung blessings natin. Kaya, ayos din talaga na minsan parang nakakatawa din na parang parang bigla na lang siyang darating na hindi natin inaasahan. No? So, ibig sabihin, para sa kanya talaga yung blessing na maibibigay natin. Kaya, salamat kayo sa effort niya. Grabe, sama-sama lang yan sa atin. Pero, sa susunod, di nyo na po yan makikita. Pero masaya yung ginagawa. Actually, masaya. Nakakatawa. Everyday, pag may... Masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam. Parang yung ibang kwento ng mga nakakausap natin minsan hindi naman na isasama sa vlog ibang kwento Hindi naman nila naririnig. Tsaka yung yung maliit man ang naibibigay natin pero nakita natin sa kanila na malaking tulong. Pero nakita mo naman yung ngiti nila pag kahit ganun lang yung naiaabot mo. Yung ramdam natin na nakatulong tayo. Tsaka ramdam natin na masaya talaga sila dun sa nakukuha nila. Hindi yung parang
may kulang na or what pa. So, Kasi dami-dami na nga kailangan, di ba? sobrang dami natin pwedeng mahanap dito. At si Nidoy, ano din yan, paalis na rin po yan. Sa August, Di ba naman? nakaano na kaya, sasampa na yan ng bargo. Pero na-extend yan kasi nga daw, sabi ni Lord, para daw mas makatulong pa daw si Nidoy bago siya umalis. May purpose pa. Oh, may purpose pa. purpose. So, yun, hanggat habang nandito pa si Nidoy, sulitin natin na So, makasama sinasamantala yan. namin na Sinasamantala namin magkasama maghanap. kami na maghanap ng matutulungan. Kaya, Sa abot ng aming makakaya. yes. So, yun. Salamat po sa mga sumusuporta, sa mga gusto pong magbigay ng tulong pandagdag sa aming charity. Yan, message lang sa Facebook page po. Thank you so much po. Bye-bye ka na, pare. Ayan. See Ayan. you ulit sa Thank you susunod po. na vlog.